Three, two, one, go. Okay, kung inaakala nyo na Rusi itong nasa likuran natin, hindi po. Hindi kayo nagkakamali. Ito po ang Rusi Titan 250cc. Bali, year 2020 pa po na-release itong Rusi Titan. Bali, panahon nga po yun ng pandemic. Nai-review na natin to, kaya lang medyo nabitin tayo. Kasi ngayon, napansin ko siya, mas na-attract po tayo kasi parang nagkaroon po ng karagdagang kulay. So yun nga po, check natin ngayong 2023 kung may mga nabago ba sa kanya, nadagdag o nabawas. Kaya ayan, huwag na natin patagalin. Sabay-sabay natin i-review itong Rusi Titan 250cc. Okay, sa lahat po na na-review ko na modern classic na motorsiklo, nag-stand out po sa akin itong Rusi Titan 250. Almost hindi na po mapansin yung pagka-classic niya dahil lamang po yung pagka-modernize. Timeless ang kanyang forma na hindi po talaga mawawala sa uso. Okay, may apat na kulay na po itong Rusi Titan. Bali itong maroon, black, blue at green. Okay, paalala lang sa mga ka-riders na sasakay dito sa Rusi Titan. Dapat po naka-Converse na sapatos, Levi's na pantalon at syempre leather jacket para yung get up ay kumpletong-kumpleto. Bahala na po kayo, biro lang po. Okay, dahil classic nga po ang kanyang looks, syempre ito po ang nagdala kaya siya naging modern. Syempre yung kanyang full LED na headlight, turning signal at saka tail lights. Grabe, hindi po siya talaga tinipid sa LED. Ito mapapansin nyo dito sa kanyang pinaka, siguro ito ang DRL sa kanyang tabi. Meron siyang tiglima na lamp dito na sigurado pag nagsabay-sabay po yan ay napakaliwanag po niyan. Stylish na turning signals. Ayan, para siyang letter U. Then sa kanyang front suspension, makikita nyo naman po yung inverted fork. And then ito po ang nagpaangas pa sa kanya. Hindi siya talaga tinipid. Ito yung pinaka-brace ng kanyang tapalodo. Ito, mukhang aluminum po ang material nito na talagang matibay po ang pagkakalagay. Makikita po naman natin sa bolt, puro naka-Allen bolt na po siya. Okay, bali naka-tubeless na po ang kanyang front tire. Bali 100 by 80 by 70 ang kanya naman pong sukat. So ito po yung kanyang wavy looks na single disc sa harap. And then dual piston caliper po. Then hanga po ako sa mga protection na nilagay. Unang-una dito po sa radiator. Ayan, kita nyo naman po. Talagang secured na secured at parang robot po ang kanyang protection. Ayan, lahat po yan naka-Allen bolt. Hanggang dito po sa kinaka-engine cover niya. Ayan, meron din pong protection. Sa engine oil po ay merong capacity na 1.3 liters. Then yung kanya naman pong engine type, bali 4-stroke. Single cylinder, bali 2 valve lang po siya. Pero ang kagandahan po sa kanya, yung kanyang cooling system ay naka oil cooled na po. Then of course fuel injected na ang kanyang fueling system. And then 250cc po ang kanyang displacement. Okay, sa itsura niya mapapagkamalan mo siyang 400cc na expressway legal. Pero hindi po, 250cc lang po siya. Pero may paraan naman po para maging expressway legal po siya. Hindi po ba 250cc? Kuha pa ho tayo ng isang motor na 150cc. Sama natin. Pagdugsugin natin siguro. Ayan, 400cc na siya. Joke lang po ha. And then yun naman po kanyang stock muffler. Ito, stainless na rin po. Ang pasok naman po siguro yung lakas ng sound dito dahil wala naman siyang silencer. At sigurado templado na po yan. Okay, bali ito po ang kanyang, may nakasulat po dito sa kanyang side na siguro ito yung kanyang model number. Then ang angas din po ng kanyang tire hugger dito sa likod. Yun lang po, medyo nabitin ako, sana pinahabaan ng konti at sigurado aabutin ng sakay nito sa talsik ng putik dahil wala po siyang tapalodo rito sa ilalim. Then may sukat po na 130 by 70 by 17 ng kanyang rear tire. Okay, sa kanyang pinaka-mags, matte black ang kulay po.
And then naka-single disc din po siya dito sa likuran. Naka-mono shock po ang kanyang rear suspension. Yung kanya naman pong tail light, ayan, kitang-kita naman natin na talagang LED siya. Then nandito po sa gawing baba ang kanyang mga turning signals. Katabi na po ng mga side reflector. Then ayun, meron pong additional na ilaw dito para sa ating plate number. Then meron pong 6-speed manual transmission ng ating Rossi Titan 250. Then mapapansin nyo yung kanyang pinaka footrest. Hindi ho siya foldable, mabalik po kasi siya. Siguro ang purpose nito, ganda pag bumara tayo, hindi mababali yung ating pinaka-apakan dahil sasama sa direksyon pag ito'y bumagsak. Then ito po yung footrest ng ating mga OBR. Okay naman. Okay, dagdag forma. Itong kanyang naked handlebar. Then mapapansin natin yung kanyang pinaka-ignition. Nandito po sa pinaka-gitna. Then ayan, dagdag sa modern technology ng classic looking na motor na to. Ito pong kanyang full digital na instrument panel. Isa-isahin natin itong kanyang mga buttons dito sa left handle grip niya. Okay, dito sa pinakaunahan, okay, mukhang ito po ang passing light. And then high beam, low beam dito po sa ibabaw, turning signal left and right, horn, at nandito naman po sa kabila yung kanyang kill switch at yung kanyang push button. Then meron po ba siyang kickstart? Okay, wala po siya kickstart. Then quality rin po ang kanyang fuel tank. Dahil sa lapad po nito, sigurado meron pong pulmahan yung ating hita. Ayan, nakikita nyo medyo palubog siya dyan. Diyan natin ididikit ang ating hita pag tayo po ay tumatakbo na. Okay, meron pong 15.5 liters ang kanyang fuel tank capacity. Then sa kanyang pong fuel consumption, naglalaro po sa 30 to 35 kilometers per 1 liter. Obvious naman po dahil sa mataas na displacement nito, 250cc nga po, asahan na natin na ito po ay medyo malakas sa gasolina. Then ang kanya naman pong top speed, maabot po sa 115 o 115 kilometers per hour. Okay, check natin kung makapit yung kanyang upuan dahil vintage looking din po. Then may korte rin siya, kaya ito, tatry natin. Yun lang, medyo mabigat, ano po. Pero malambot po, malambot ang upuan. At tatry natin kung dadaustos tayo ba. Although may plastic siya, pero yung kanyang pinaka mga curve yan, sumasabit-sabit po sa puwitan natin. Kaya hindi tayo basta-basta dudulas po. Okay, meron pong 719 na seat height itong Rossi Titan 250. And then nasa 170 mm po ang kanyang ground clearance. So dito po medyo nakatiyad tayo. Ayan. Hindi natin kayang ilapat. Kayang ilapat po yung isang pa, pero yung isa po nakaangat na. Medyo mataas din po siya. Okay, malayong malayo po sa ating tuhod yung kanyang handlebar. Ayan. Okay, testingin natin yung kanyang suspension dito sa likod, ha. Ayan, saktuhan lang din naman para sa gantong bigat na motorsiklo. And then yung kanya naman pong yun muna po yung kanyang front brake, testingin natin. Oops, yun, lakas. Malakas po ang preno dito sa harap. Oop. Pag hindi ka nakahawak ng mahusay, talsik. Ayan, okay. Okay, dito naman sa rear brake, testingin natin. Oh, suwabing-suwabe ang preno po dito sa likod. Okay. Sige.
Okay, halos wala naman pong nabago sa kanyang specification, sa kanyang looks, bukod po doon sa kulay na nadagdag. And then sa price po niya, ganun pa rin po. Bali nasa 116,000 po ang kanyang cash price. Then magda-down tayo ng 10k sa installment sa 3 taon po, 4,535. And then may rebate pong 300 pag tamang date po tayo nagbayad. Kaya itong 4,535 magiging 4,235 na lang po yan. And then sa 2 taon po, 6,090. Sa 1 taon, 10,755. Okay, sa mga interesado po, napakabilis lang ng kanilang requirements. 2 lang po. Pero bago po kayo magpasa ng requirements, magpipill up muna po ng form para may CI tayo. Then pag nakapasa tayo sa CI, saka tayo mag-requirements. Bali, ang requirements lang po niya ay 2 valid ID saka isang co-maker. Siguro yung co-maker mas maganda para sa atin na rin. Yung kamag-anak ang kunin nating co-maker para mabilis makontak. O ayan, para sa mga interesado dito po sa Rosy Titan 250, pasyalan nyo lang po at hindi ho nawawala dito itong kanilang unit. Kaya hanggang sa muli, like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.